Yo, what's up mga troops? So ayun, grabe nga yung lamig sa araw na to. Kaya ito, naisipan ko magsabaw-sabaw muna para makahigup-higup rin. Kaya ayun, nagpakulo na ako ng tubig tapos nilagyan ko lang nitong luya. Tapos naglagay na rin ako ng asin. At naglagay na rin ako ng kunting pamintang buo. Ayan, bali simple lang tong sabaw na gagawin ko sa araw na to. Tapos syempre naglagay rin ako ng patis pandagdag lasa. Tapos syempre hindi rin mawawala itong pork cubes. Tapos ayan, hintayin ko na lang kumulo. Tapos habang hinihintay ko ang kumulo ay umupo-upo at tumigahiga muna ako dito sa couch. Nagmumuni-muni, nagkikwenta sa mga sasahurin ko kung kailan ba talaga ako makakaipon tsaka makakabawas ng utang ko doon sa pinanggawa ng bahay naming nasunog. Mag-iisang taon na kasi ako dito, hindi ko man lang mabawasan yung utang ko na yon. Tapos ayun, nung kulong-kulo na nga yung tubig ay naglagay na rin ako nitong 3 pirasong pata na nabili ko. Ayan, nilagang pata lang. Simpleng ulam lang sa araw na to, panlaban lang sa lamig, at least makahigup-higup ng sabaw. Tapos ayan, 3 piraso lang din yung ginawa ko. Hahayaan ko na lang uli yan dyan na kumulo tapos hanggang sa lumambot. Tapos ayun nga, pagkalipas nga ng halos 1 oras ay chinek ko kung malambot na ba tong pata na to at ayun, sakto, ang lambot na nga. Tinusok ko lang ng tinidor tapos tumatagos na, edi malambot na. Tapos ito, nilagyan ko lang ng mga gulay. Bali, ang gulay na ilalagay ko ay kamatis, sibuyas, tsaka repolyo lang. Wala nang arte-arte, wala kasi akong patatas dito, tsaka wala rin ako ng siling pangsigang. Tsaka itong klase ng paglalaga na to ay parang nilagang Bisaya lang to, nilagang Samar lang to, yung wala ng arte-arte. Pero ako, nilagyan ko lang ng maraming gulay kasi mas masarap talaga pag maraming gulay sa nilaga. Lalo na ako, mas gusto ko ng maraming gulay talaga. Kaya ayun, nilubog ko lang ng maayos yung repolyo para saktong-sakto yung kulo. Tapos pagkalipas lang ng ilang minuto na kulong-kulo na siya, ay ayan, goods na yan. Kaya ayan, ito turn off ko na yung ating electric stove. Tapos nung napatay ko na ay naglagay na rin ako dito ng green onions. Ayan, pang dagdag lasa at saka bango lang. Tapos gusto ko rin kasi pag ganito na may mga sabaw-sabaw ay gusto ko ay marami din ang mga ganyan na green onions. Tapos ayun, sabi ng daliri ko ay okay na raw. Kaya ito, sasandok na. Syempre, maraming gulay muna. Tapos ayun, pata. Bali 2 pata lang yung kukunin ko dito. Yung isa kasi ay ititira ko para dito sa kasama ko sa bahay kasi parang 2 araw na yata siyang may sakit. Kaya ayan, para makahigup-higup rin. Tapos ayan, goods na. Ito na ang ating simpleng nilagang pata lang. Tapos ayan, may kanin na. Tapos syempre, naghanda na rin ako dito ng patis na may sili tsaka ng kalamansi pang sausawan natin syempre. Yan, pang malakasan para medyo may anghang din. Tapos syempre, dito na naman ako sa loob ng kwarto kakain. Ayan, hindi pa nga masyadong makapal yung snow. Yan, dito ako sa loob kumakain kasi habang nanunood ang mga balita ay kumakain. Syempre, para updated sa mga balita sa Pilipinas. Tapos ayun na nga, dasal-dasal muna bago umpisahan ng pagkain. Yan lang muna yung lamesa ko, yung karton na binili kong sapatos. Kasi yung in-order kong lamesa para dito sa loob ng kwarto ko ay hindi pa dumarating. Tapos ayun, unang higop, sulit na sulit. Good item. Kaya ayun, syempre, kailangan sabaw natin sa kanin yan para mabilis malunok, wala nang nguya-nguya. Ayan, kita nyo naman. Subulunok talaga kaagad, wala nang nguya-nguya. Tapos ayan, more sabaw pa. Bali, hindi na nga pala ako naglagay ng sili dun sa sabaw kasi yung sausawan ko ay meron din naman sili, may anghang na. Para syempre, ramdam ko pa rin tapos lasang-lasa ko pa rin yung lasa ng nilaga natin. Tapos ayan, sausaw na natin yung ating pata. Wow, grabe, solid na solid. Parang ngayon lang yata uli ako nakakain nitong nilagang pata na to mula nang dumating ako dito. Samantala, nung nasa Pilipinas ako, nung nasa probinsya, halos kada linggo siguro ay makakapagnilaga. Kung hindi pata ay yung backbone. Lalo na kasi doon sa amin sa probinsya, kada linggo ay matik yan, ay may mga nagkakatay ng baboy. Kaya ayun, sariwang-sariwang baboy pa yung nilalaga namin sa bahay. Tapos syempre kasi may umuorder din kami ng mga bultuhang karne kasi may karinderya din naman kami doon sa probinsya. Kaya kung hindi nilaga ay inihaw. O kung sa salita sa amin sa Samar ay sinugba. Tapos ayun, naubos ko na nga yung kanin ko. Tapos 1 pata lang yung naiulam ko. Tapos pinag-iisipan ko talaga kung yung 1 pata na to ay ititira ko ba hanggang mamaya. Kaso wala, hindi napigilan. Sinipsip talaga hanggang buto. Ayan, goods na goods daw, good item. Tapos ayun nga, pagkatapos ko na nga kumain ay nagbihis na rin ako. So ayun, ganito pa rin yung bihis na gagawin ko katulad pa rin nung isang araw kasi sobrang lamig pa rin talaga ngayon. Bali, doble-doble pa rin talaga ng suot. Kasi mas malamig to ngayon kaysa nung nakaraang araw. Kaya kailangan balot na balot talaga. Syempre, kailangan para hindi pasukin ng lamig. Mahirap na. Hindi tayo sanay sa ganitong klima dito na ganito kalamig. Tapos ayun, syempre, naglagay na rin ng para sa labi. Tapos nag-spray na rin para sa ilong. Tapos dahil maaraw nga sa labas, kaya ayun, naka-sunglasses. So ayun mga troops, paalis na naman ako ng bahay. Punta naman sa trabaho.
Tapos ngayong araw na to mas malamig kaysa sa kahapon. So ayun, palabas na naman ako ng bahay. Pasok na naman. Sabak na naman sa lamig. Tapos ngayon dapat medyo maingat tayo kasi tutunaw na yung ibang mga snow, pero mapapalitan yun ng yelo. Kasi tutunaw tapos matitigas, magiging yelo. Parang katulad yan, no? Tubig yan, nagaling sa bubong, tapos biglang tumigas dyan. Parang dito rin sa dadaanan ko ngayon. Yan, tubig na lumuo. Yan, kita nyo, sobrang dulas. Kahit sapatos ko ayaw kumapit. Kaya kailangan talaga ngayon. So ayun mga troops, dito naglalakad na ako papunta sa bus stop. Pero tinitingnan ko lang yung dinadaanan ko, inaapakan ko lang talaga yung mga powdered pa na ice. So ayun mga troops, dito na ako sa bus stop. Grabe, kailangan talaga pabura ng ilong, sobrang lamig. Buti na lang, saglit lang, nandyan na yung bus na sasakyan ko. Papatawid na rin, naghihintay na lang sa stoplight. Grabe ang lamig ngayon. Ayun nga, nakasakay na nga ako dito sa bus. Tapos ayan, kung makikita nyo, ay wala pa naman talagang masyadong ganong snow. Pero grabe lang yung lamig. Tapos ayan, nakita ko nga yung ilog dito ay nanigas na, naging ice na talaga. 2 araw pa lang na grabe yung lamig. Tapos yung ilog dito ay naging yelo na. Ayan, grabe. Para talagang nasa loob ng freezer. Ang bilis ng lamig, ang bilis makapagyelo. Tapos ayun, pagkarating ko nga dito sa Lansdowne ay kunti lang talaga yung tao. Baka dahil sobrang lamig. Tapos ayan, hintayin ko na lang yung bus ko para papunta na sa trabaho. Mga 5 or 10 minutes na lang naman siguro yung hinintay ko sa bus. So ayun mga troops, andito na ako, malapit na ako dito, pababa na sa may trabaho. Ito ang sinasabi kong daan na kailangan ingatan kasi napakadulas dito ngayon. Snow siya, natunaw. Tapos dahil sobrang lamig kagabi, ayun, naging ice, kaya matigas, madulas. Kaya kunting ingat talaga sa lakad ngayon. Dikit-dikit ang hakbang. Ayan, kita mo si ate, oh. Dikit-dikit ang hakbang nila. Pwede na sa unahan. Grabe. Ganito kasarap, ganito kahirap dito magtrabaho. Pero ang ganda naman ng view. Ayan, dito mas makapal-kapal yung nabuong ice dito. Kaya ang dulas. Buntikan na nga ako, kunti lang. Kaya dikit-dikit talaga ang hakbang. Ayan, nakatawid na ako doon sa may bus stop. Hindi ko na pinakita kasi nakafocus ako sa daan. Kasi dito, makikita nyo, may parang mga blue. Asin daw ito nang nilalagay para iwas sa dulas, para kung pakapit sa sapatos, o kaya para matunaw din yung snow, kaya yung ice. Yun ang sabi nila. Ito dito, ang kakal na naman, ang dulas na naman, putik na yan. Hirap talaga nito. Pero okay lang, at least malapit na sa trabaho. Ayan, kunti na lang, kunti na yung trabaho ko. Diretso doon, malapit na sa trabaho. Pero bago ako tumuloy, bago pumunta sa trabaho, dadaanan muna ako. Sisilip muna ako dito sa magandang view. Kuha lang ng konti picture, tsaka video. Tapos yun, okay na. Yun. Ang ganda ng view dito. Pero sa Dalarama to. Pero makikiview lang ako. Ayan, ang ganda ng view. Kita yung mga namumuting tulips. O, diba? Alright. So ayun nga mga troops, bali sumilip lang ako dito, nagmasid-masid lang ng konti sa magagandang tanawin. Tapos hindi ko napansin kahit yung pala yung mask ko ay nagyayelo na dahil sa sobrang lamig. Ang init ng hininga ko na lumalabas galing sa ilong tsaka sa bibig ko ay nagiging ice. So ayun mga troops, nandito na ako sa loob. Magbibihis na ako, dito na ako sa trabaho. So ayun, grabing lamig, kikita nyo, minus 22. Grabe, ang lamig sa labas. Tapos mamaya, hanggang mamayang gabi, mamaya pag out ko, aabot pa ng minus 27 o kaya mas malamig pa mamaya pag out ko. So grabe. Hirap pala nito. So ayun, hanggang dito lang muna mga trops. Papasok na ako, bibis na ako kasi duty na.